Alamin pa natin kung ano nga itong whooping cough na ito kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Linawin natin, Yeda, hindi lamang mga sanggol ang pwedeng magkaroon ng pertussis, ano? Oo. Tama ka dyan, Paps Ray. Hindi lang mga sanggol. Pwede din mga senior, adult, teenagers. So wala itong pinipiling edad. Pero mas prone yung mga sanggol dahil nga yan nabanggit natin kanina, kulang pa sila sa bakuna at mahina pa yung kanilang resistensya. And paano ba ito na ipapasa sa mga ibang tao, no? Itong pertussis? Paps Ray, kasi hindi natin alam kung sino yung carrier sa paligid natin eh. So, mapapasa ito sa pamamagitan ng pagsasalita, syempre, pagtalsik ng ating mga laway, ganyan, paghawak, paghalik. Parang COVID yes, ba ito? Same, Paps Ray. And siguro, pagka mataong lugar, anong pwede nating i-advise dun sa mga, lalong-lalo na yung mga ina na may bit-bit na sanggol, halimbawa sa mataong lugar? Ayun. As much as possible talaga, Paps Ray, hindi talaga ina-advise na ilabas yung mga bata na less than 1.5 month. Kasi yung bakuna nga na to, yung Penta 1.5 vaccine, binibigay lang ito sa mga 1 month and a half na mga sanggol. So kung talagang hindi maiwasan na ilalabas talaga yung mga bata, panatilihin sana, wag sana sa mga crowded na lugar at palaging naka-face mask. At para naman sa mga adults, dahil di nga natin alam kung carrier tayo at kapag may nakita tayong sanggol, sana mag-mask at maging malinis yung kamay, iwasan yung paghalik kasi syempre sa atin din nakasalalay as adults na maging maingat at di sila magkasakit. Ano yung pwede nating sabihin na mga basic na sintomas? Halimbawa, parang suspetsya niya, may pertussis yung kanyang sanggol. Meron bang immediate na pwede kang makita doon sa baby mo? Paps Ray, hindi lahat ng ubo, linawin natin, hindi lahat ng ubo ay pertussis. Kasi yung pertussis tumatagal yan sa loob ng 2 weeks. So yung ubo mo kung continuous at umabot ng 2 weeks at napapansin mo na hirap na yung bata sa pag-ubo, yung tipong kagaya ng nasa video natin kanina yung anak ni Ma'am Alice, talagang naghahabol ng hininga yung bata, sunod-sunod, almost sabi nga ni Dr. kanina is 20 times yung pag-ubo na walang tigil to the point na nahihirapan ng huminga yung bata at namumula at nag-violet na yung mukha. Pagdating sa bakuna, ano ba may panganib ba? Halimbawa, kung wala pa sa tamang edad yung sanggol, bigyan mo ng bakuna. Actually, Paps, hindi na-advise yan at walang nagpa-practice niyan kasi itong Penta 1.5 vaccine na to, binibigay lang ito talaga sa mga health centers at pediatricians. So, as much as possible talaga, kapag wala pa sa tamang buwan yung bata, huwag muna nating ilabas sa bahay. At kumonsulta agad sa isang espesyalista. Yes. Parang commercial ng gamot, ano? Tama po yan, Paps Ray, tama yan. Lastly, kung may pertussis ang iyong sanggol, no, anong pwede mong gawin? Kailangan manatili mo na sa bahay. Maging isolated muna, ganun ba? Una, Paps Ray, ang una natin gagawin kung nakikita na natin yung sintomas, kasi delikado ito eh. Ang sabi nga ng ating doktor kanina, pwede itong lumala at pwedeng maging delikado para sa bata, maisugod sa ICU o worse, di ba, kung ano na yung laman ng ating balita ngayon. So, as much as possible, isugod agad sa ER, sa pediatrician, isabihin agad yung mga sintomas para ma-diagnose agad ng pertussis at mabigyan agad ng mga gamot kontra dito. Maraming salamat, Mobile Journalist Yeda Pascual.